Sa labyrinth na lungsod ng Nogon, kung saan naninirahan ang mga iskolar at manlalakbay, isang guro ang nagpakita at nagpaliwanag ng konsepto ng sining ng pagsasalita, na sinasabing saan man ang lahi o wika, ang sining ng pagsasalita ay hindi magagamit sa mundo ng mga bisita. Pagkatapos ng aralin, hiniling ni Luke Els kay Yuno na turuan siya ng sining ng lakas, dahil sa husay ni Yuno rito, at pumayag si Yuno. Sa ibang lugar, isang grupo ng mga tao ang nakikipaglaban sa isang golem na bakal, namamangha sa paglitaw nito mula sa labyrinth, at pinaghihinalaang hinahabol nito ang isang magnanakaw. Akala nila't napasuko na nila ito, ngunit gumalaw ulit ito, at inutusan ng isa sa kanila ang mga kasamahan na hanapin ang pinagmumulan ng lakas nito. Samantala, si Luke Els ay nagsasanay kay Yuno sa pagbuhat ng mga bato. Pagkatapos, kumain sila at nag-usap tungkol sa koronasyon ni Sevet mula sa dakilang kanlurang kaharian bilang reyna at sa pagkakatatag ng Oretia, na sinasabing ang dakilang labirin ay puno ng mga sikretong hindi pa lubos na natutuklasan, sa kabila ng pagtatapos ng haring demonyo. Bigla, malakas na yumanig ang lupa, gumuho ang mga gusali, at isang golem ang sumulpot mula sa mga labi, sinalakay si Luke Els at ikinamatay nito. Nasaksihan ni Yuno ang nakapangingilabot na pangyayari at tumakas, ngunit nakita siya ng golem sa pamamagitan ng nito. Habang tumatakas, humingi siya ng tulong sa isang babaeng malapit, ngunit mabilis na napatay ang babae, na lalong nagpalala ng takot ni Yuno. Partikular na dahil kumalat ang apoy at napuno ng mga golem ang lungsod, nanumpa siyang hindi siya mamamatay, at nang may lumapit na golem sa kanya, pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan, pinaputukan ito ng mga paputok na sparks at natumba ito. Napagtanto niyang sanay na iligtas niya si Luke Els. Determinadong harapin ang mga golem, hinamon niya silang patayin siya. Ngunit isang misteryosong binata ang biglang sumulpot, inalis ang mga golem gamit ang kanyang armas, at tinanong kung gusto niya nga bang mamatay. Natigilan siya, at nagpatuloy ito, na sinasabing may mga bagay pa siyang dapat pagsaya-sayahan. Tinanong niya kung bisita ito, at sinabi nitong tawagin na lang siya kung ano ang gusto niya. Nagtaka siya kung natalo na nila ang lahat ng golem, dahil mayroon din namang mga makinang pandigma sa kanyang mundo, pero wala ni isa ang kasing lakas ng kanyang espada. Habang nagsisimulang mang-alap ng mga halamang gamot, binalaan siya ni Yuno kaya itinapon niya ang mga ito at nagtanong kung may pagkain ito. Hinimok siya nitong tumakas dahil mapapahamak ang lungsod, at tinanong niya kung bakit. Turo nito ang isang napakalaking nilalang, at nagtanong kung kaya nitong patayin yun gamit ang kanyang espada. Nalalaman na pala na ang mismong dakilang labyrintho ay isang napakalaking golem na ginawa para talunin ang tunay na hari ng mga demonyo. Inihagis ng binata ang kanyang espada diretso sa dibdib ng golem, dahilan sa para mapahinto ito. Matapos makuha ang kanyang espada, humingi siya ng pagkain at nangakong poprotektahan siya mula sa mga pag-atake ng golem. Tinanong niya kung sino ito, at sumagot siya, Segiro, ang huling Yagyu Shinkaje. Natanto niya na siya ay isang bisita na lubhang kakaiba sa kanilang mundo, at napansin ang kanyang kakayahang gumamit ng sining ng pananalita, na imposibleng magawa ng mga bisita. Naalala niya ang sinabi ng kanyang guro, na ang mundo ng mga bisita ay nakabatay sa mga batas ng pisika, kaya't hindi nila naiintindihan ang sining ng pananalita. Gayunpaman, hindi niya maipagwalang bahala ang lakas ni Segiro, na nagpumilit na makipaglaban para sa kasiyahan kahit ang paulit-ulit niyang mga babala. Napakabilis ng kilos niya, parang kutsilyo na dumadaan sa mga golem habang tumatakbo, at nagtataka siya sa lihim ng kanyang sobrang bilis. Bigla na lang, isang napakalaking golem ang sumulpot at nagpakawalan ng napakalakas na liwanag, ang liwanag na sumunog noon sa lungsod. Habang kumakalat ang liwanag, sinisira ang lahat sa paligid. Umakyat si Segiro sa katawan ng golem at mabilis na pinutol ang leeg nito, nagpapasalamat kay Yuno sa tulong. Naalala niya ang isang kwento noon tungkol sa isang paraan ng pakikipaglaban na tinatawag na Mutodori, kung saan nakakaiwas ang mandirigma sa atake ng kalaban at nakukuha ang sandata nito. Ginamit niya ang konseptong ito para saksakin ang golem sa pinagmumulan ng lakas nito, dahilan ng pagbagsak nito. Namangha si Yuno, nagtataka kung bakit gumalaw ang dakilang labirin ngayong araw. Dahil ba ito sa kapangyarihan ni Segiro, o sadyang nais nitong harapin siya? Bumalik si Segiro sa kanya, masaya at pinuksa ang mga golem, paliwanag niya na ang dibdib ang sentro ng pagkalat ng enerhiya, kaya mas madaling makita ang kahinaan nito. Habang naghahanda na siyang umalis,
pinigilan siya nito at inalok ng pagkain, at pinagsaluhan nila ito. Aminado siyang nakalimutan niya ang gutom habang nakikipaglaban. Tahimik siyang pinanood nito, nanlulumo dahil sa mga taong may malalakas na kapangyarihan, na para bang ang buhay niya ay walang halaga sa piling nila. Naalala niya ang mga laban at pagkawasak na dulot ng mga golem at nagpa siyang umasa na lamang sa sarili. Tinatanong ni Segiro kung saan ang susunod niyang pupuntahan, at sinabihan siya na sa Orietsia, ang pinakadakilang lungsod, kung saan nagtitipon ng pinakamalakas na mandirigma. May naisip siya, at inalok niya ang sarili na maging gabay ni Segiro patungong Orietsia bilang isang mananaliksik mula sa Nagan, para mas madali ang lahat. Pumayag si Segiro sa alok niya, at habang pinagmamasdan niya ang mga nasirang paligid, sumama siya kay Segiro. Sa bagong prinsipalidad ng Lithia, si General Terran, na kilala bilang ang tagapangalaga, ay tumakas mula sa Orietsia at ipinahayag ang kalayaan ng Lithia mula sa Orietsia, pinalitan ng pangalan nito bilang bagong prinsipalidad, na nagdulot ng pagtugon militar mula sa Orietsia. Isang araw, si Lana, na may palayaw na moonstorm, ay pauwi na sa Lithia matapos ang isinugo bilang especially iya para kay Terran. Habang naglalakbay siya, isang malaking kawan ng mga wyvern ang nagalit at halos atakihin sila. Tinanong ni Lana si Higuar kung maaari pa nilang marating ang kanilang pupuntahan bago sila maabyutan ng mga dragon, pero sumagot ito na imposibleng mangyari, dahil kahit na buong bilis na ang takbo ng karwahe, baka kainin pa rin sila. Nang maglaon, sinabi niya rito ang mga narinig niya tungkol kay Guru Terran at sa titulo nitong Reyna ng mga demonyo. Komento ni Lana na titulo lamang yun na ibinigay sa kanya ng kaharian, at sinabi naman ni Higuar na narinig niya raw na ang lipunang Minya ay pinamumunuan ng 3 kaharian, at ang Orietsia na lamang ang natira, dahil ang iba ay nasawi dahil sa haring demonyo. Nagtaka siya kung ang haring demonyo ay inikutan niya ang sarili ng korona, at di nagtagal ay nag-usap sina Shulk at Higuar. Kinutya ni Higuar si Shulk dahil sa kakulangan ng kaalaman at kawalan ng paniniwala sa pagiging isang mercenary nito. Sumagot si Higuar na ang buhay niya ay inialay sa paghawak ng espada, kaya tinawag siyang Higuar ng malalim na dagat, samantalang ipinakilala naman ni Shulk ang sarili bilang Shulk na tagagupit ng tinig. Suwi ni Lana na tumigil na sila sa pagtatalo para hindi sila magpatayan bago pa man sila makarating. Bigla nilang napagtanto na hindi lang pala mga wyvern ang humahabol sa kanila. Nang silipin ni Lana ang sitwasyon mula sa likod ng kurtina, napansin niya ang mga tulisan na nag-aabang para agawin ang kanilang kargamento, ganap silang napapalibutan, nakaharap pareho sa mga dragon at mga kriminal. Dumami ang mga humahabol, at isa sa kanila ay nagpaputok ng pampasabog sa paligid, pinagbantaan ng driver na huminto o kaya'y sisabog silang lahat. Habang akmang babarilin na ng isang tulisan ang driver, biglang sumugod ang isang wyvern at dinakip siya, tinangay paitaas sa langit. Nagtaka ang mga kasamahan niya kung bakit ganoon kabilis dumating ang mga dragon, pero napansin ni Lana na galing ang mga dragon sa lungsod at sinabihan silang huwag mag-alala. Samantala, pinaputukan ng mga tulisan ang mga dragon pero hindi naman sila sanay sa pakikipaglaban sa himpapawid kaya't sila'y nahulog at nasugatan pagkatapos maaga ng mga wyvern. Tumayo ang mga wyvern dragon sa ibabaw ng kanilang mga katawan bago lumipad paitaas ang iba pang mga itim na dragon. At isa sa mga dragon ang nag-utos na huwag masyadong kumain ng laman, gupitin lamang upang magbigay babala sa mga mangangahas na labanan ng bagong kaharian. Inutusan niya ang iba pang dragon na magsagawa ng pag-atake sa himpapawid, na humantong sa isang matinding labanan sa magkabilang panig. Nagliyab ang mga apoy sa ere, at may nagtanong kung si Lord Ringiji ba ay isang wyvern dragon. Kinumpirma ito ni Lana, na sinasabing dahil sa proteksyon ng wyvern dragon, ang bagong kaharian ay lubhang ligtas, dahil walang ibang lungsod sa kasaysayan ang gumamit ng mga wyvern dragon para sa digmaan sa himpapawid. Sila ay hindi matatalo. Tinanong ni Higuar kung bakit ang mga tulisan ay inagaw sila, at sumagot si Lana na kaya nga kailangan ng presensya nila Xiao. Tinanong ni Higuar kung may nag-uutos sa mga tulisan, at kinumpirma ito ni Lana, na sinabing ito ay isang taong makikinabang sa pag-atake sa Lithia. Napagpasyahan ni Xiao na si Oriettia ang tunay na kalaban. Sa ibang lugar, kumakain si Kido habang pinag-uusapan si Lithia, at kinumpirma na ang mga pag-atake ng mga tulisan sa mga karaban ay hindi sapat, dahil nakakalaban nila si Taran ang tagapangalaga.
Sumagot ang kasama niya na ang imperial na kompetisyon para pumili ng kampyon ay isang seryosong bagay, at kung magsasagawa si Lithia ng isang malawakang pag-atake, imposibleng mahawakan yun, kaya ang digmaan ay dapat na huling paraan. Nagmungkahi ng pagpatay at tinanong ang opinyon ni Kido hinggil sa squad ni Ilya ng ika-17 ministro na magsagawa ng misyon. Tumutol si Kido, kaya't iminungkahi niya si General Hargant, ang ika-6, ngunit mas pinili na huwag isali si Hargant, dahil kasalukuyan siyang nasa lambak ng Teleth na nagtataboy ng dragon doon. Tinangnan ng isa kung maaari siyang gumamit ng sinuman basta't hindi masasangkot si Oriatia, at pumayag si Kido, basta't ang pagpatay ay magmumukhang aksidente. Sa kampo ng pangangaso ng dragon sa lambak ng Teleth, nagsilbi si Becky ng kape kay Hargant, na mukhang pagod na pagod pagkatapos ng 20 araw na paglalakbay para itayo ang kampo. Tinatanong ni Hargant ang tungkol sa tracking unit, at sumagot si Becky na ang mga sundalong Redzio ay nahati sa 3 grupo, na may patuloy na pag-iikot sa paligid ng lambak. Inutusan ni Hargant na dagdagan ang bilang ng mga gwardya simula kinabukasan, at tinanong niya ang kalagayan ng sunog na nilalang. Kinumpirma ni Becky na nasugatan nila ito at nakita nilang lumilipad sa kalangitan, pero nagtatago na ngayon. Nakita ito ni Hargant na isang magandang pagkakataon para manghuli, na ninanais na mapatay ito para makapasok sa kasaysayan, ngunit may isang sundalong nagulat na 6 na mamamana ang inatake, at nang kontaken sila, iniulat na nawawala na sila, habang ang sunog na nilalang ay gumagapang sa ilalim ng lupa patungo sa kanila. Bigla na lamang nakita ni Hargant ang sarili sa labas ng tolda, nakaharap sa dragon. Kung saan tinanong kung siya ba ang general, at pinagbantaan ng matinding pagpapahirap hanggang sa mamatay kung hindi sisigat tungkol sa bilang ng ibang pangkat ng mga ngaso. Tinanong ni Hargant ang mga kapansanan sa katawan nito, at sinabi nitong nasugatan nito ng isang bayaning ninya, na isang wyvern dragon din. Sinubukan itong harapin ni Hargant, pero nagulat siya sa paglitaw ni Alos, isang dragon na ipinanganak na may 3 pang-itaas na braso, na kilala bilang Star Runner. Hiningi ng sunog na nilalang na huwag itong pakialaman, pero sumagot si Alos ng pag-atake gamit ang mga magic na laso na bala na sumabog pagtama sa mga nervyos ng dragon, dahilan para ito'y bumagsak. Nang tangkaing buhayin ng dragon ang kumikinang nitong pananggalang, hinati ito ni Alos sa 2 gamit ang. Sinabi ni Hargant na 29 na opisyal sa Ori Asia ang naghahanap ng isang kampyon at nagtitipon ng mga pinakamalakas na tao sa buong mundo, at kung ipinagmamalaki niya ang kanyang lakas, dapat siyang lumapit, pero hindi siya ang pipiliin. Sumagot si Alos na alam niya yun, naniniwala siyang magiging mas mahalaga pa siya sa kanila balang araw. Habang naghahanda na siyang umalis, ibinahagi niya kay Hargant ang kanyang pupuntahan, ang wasak na lungsod ng Negan, dahil may hinahanap siya roon. Habang naglalakad si Taran sa lugar, tinawag siya ng isang bata, na sinasabing maraming customer ang ama niya dahil sa tulong niya. Sumagot siya na ang trabaho niya ay ang gumawa ng mga plano para sa ikakaganda ng buhay ng mga mamamayan. Nang Lithia ay hindi nagdusa, samantalang ang kanyang ama ay nagsusumikap araw-araw sa kanyang tindahan, kaya dapat siyang magpasalamat sa halip. Pagkatapos ay binigyan siya ng bata ng isang regalo na kanyang ginawa matapos matuto ng mga kasanayan sa club ng mga bata. Hinangaan niya ito at sinabi sa kanya na perpekto ito para sa pag-iingat ng kanyang mga tali ng buhok. Nangako siyang gagamitin ito ng mabuti at hinikayat siyang mag-aral ng mabuti upang maging isang mabuting mamamayan tulad ng kanyang ama. Umalis siya na may pagmamalaki, matapos ang maraming pagsubok at pagiging isa sa 29 na dating opisyal ng Oriathea, na may ranggong General 23. May talento siya sa panitikan, martial arts, at politika. Matapos mamatay ang tunay na hari ng mga demonyo, ipinahayag niya ang kanyang kalayaan. Mula sa Oriathea, ipinahayag ang kanyang sarili na reyna ng mga demonyo, at nagtayo ng kanyang sariling hukbo, naghahanda para sa labanan sa Oriathea. Sa gitnang kastilyo ng Lithia, si Taran ay naglakad sa mga pasilyo nito, iniisip na ang digmaan sa Oriathea ay malapit na. Kailangan niyang magmadali sa mga paghahanda para hindi mawala ang pagkakataon sa tagumpay. Pagpasok sa kanyang opisina, kinausap niya si Dakay, na nagpakita at nagtaka kung paano niya nalaman na nakabalik na ito. Sumagot siya na hula lamang yun, dahil lagi niya itong tinatawag sa tuwing papasok siya sa kanyang opisina. Tinanong niya kung dala na nito ang kanyang hinihingi kay Nagan. Inihagis nito sa kanya ang bagay,
at kinumpirma niya na ang ninanais ay ang Cold Star, sinabing siya nga ay maparaan. Tinatanong niya ang kalikasan ng bagay, at ipinaliwanag niya na ito ay isang mahiwagang artifact na nakadokumento sa mga talaan bago pa man ang paghahari ng hari ng mga demonyo. Hinala niya na ginamit ito ni Kay Yokozuna, na nagproklama ng kanyang sarili bilang hari, bilang pinagkukunan ng kapangyarihan, at ito nga ay napatunayan. Ang pagdaan sa gitnang kristal ay nag-iiba ng sikat ng araw tungo sa liwanag na may kakayahang sumabog na kayang bombahin ang lungsod. Nagpahayag si Dakay ng pag-aalala sa panganib nito, at tiniyak niya sa kanya na ang anumang bagay na mula sa malayong mundo ay likas na pambihira. Mga enchanted na espada, at ang mga mahiwagang artifact ay mga kakaibang bagay na hindi madaling tanggapin at hindi basta-basta nakakapasok sa kanilang mundo. Tinanong niya kung nagsiyasat na ba ito ng ibang mahiwagang artifact bukod sa Cold Star. Sumagot ito na naghanap na siya sa lahat ng dako at wala siyang nahanap na may halaga. Sinabi niya rito na ang bagay na yun lang ang kailangan niya. Pero tinanong nito kung okay lang ba na hindi niya nadala ang Dungeon Golem dahil hindi niya alam kung sino ang nakatalo rito, kahit na mahalagang gamit yun. Sumagot siya na akala niya ay siya yun, at nagtaka ito nang malaman na may iba pa palang kasing lakas niya. Dali-daling nagbigay si Terran ng isa pang gawain, bilang kapalit ng 2 buwan ng patuloy na inaatake ang mga karabanang pumapasok at lumalabas ng Lithia ng mga tulisan na pinadala ni Oreathea. Kinwestiyon ni Dakay ang papel ni Rigneji na siyang nagbabantay sa himpapawid ng Lithia, sa harap ng mga pagbabantang ito. Sumagot si Terran na ang problema ay ang pagnanakaw ng mga kargamento habang papunta sa Lithia, kaya walang magawa ang hukbong Wyvern Dragon. Ang paulit-ulit na paglitaw ng mga tulisan ay isa pang problema, dahil ginagamit sila upang bantayan ang reaksyon ng Lithia, tulad ng pagkaantala sa pagpigil ng mga Wyvern o paglipat ng mahahalagang kargamento. Hinala niya na may especially iya na naglalabas ng impormasyon at nais niyang mahanap at maaresto ito ni Dakay kahit ano pa man ang mangyari. Nagsimula si Dakay ang kanyang imbestigasyon, nakakaharap ng maraming tao at kinumpronte niya ang mga ito dahil sa pagpasok sa Lithia na nagkunwaring mga ngalakal, nagkukubli sa gitna ng kaguluhan. Nang malaman niyang mula sila sa lihim na panaktik ng Oreathea, hinarap niya sila ng direkta, gamit ang kanyang bilis at kasanayan sa pakikipaglaban. Napahinto niya ang isa gamit ang kanyang kutsilyo at napigilan ang iba pa gamit ang kanyang sandang at enchanted na espada, hindi pinansin ang batas ng Lithia. Kilala siya bilang Magpie, isang nilalang mula sa malayong mundo na may pambihirang paningin. Samantala, inihayag ni Rigneji ang isang mahalagang pagpupulong upang hatulan ng kamatayan ang isang dragon matapos mawala ang isang 9 na taong gulang na batang babae mula sa Lithia. Nang magsimula ang investigasyon, naging malinaw na si Deputy Commander Luke Weil, mula sa Southern Rangers Unit, ay kumain daw ng bata, ayon sa patuto ng isang saksi. Nagdulot ito ng matinding galit, at sa harap ng lahat, sinugod ni Rigneji si Luke Weil, sunod-sunod na pinaghahampas hanggang sa damyugo ito, at ipinahayag na sinumang kumain ng mamamayan ng Lithia ay walang pasubaling papatayin. Sa kabilang banda, si Kurt ay nagsusulat sa kanyang tala-arawan tungkol kay Rigneji, na tila abala nitong mga nakaraang araw. Nang bumalik ito at tanungin kung ano ang ginagawa niya, sinabi niya na nagtatala siya ng mga pangyayari tulad ng ginagawa ng mga maharlika. Wala itong pakialam, at hiniling na kumanta ito, dahil gusto niyang marinig ang boses nito. Nabanggit na nawalan daw ng paningin si Kurt dahil sa pagkawasak na dulot ng haring demonyo sa kanyang bayan, ngunit siya hindi nawala ang katinoan ng isip dahil sa isang kakaibang awiting kanyang narinig sa dilim, na madalas na niyang kinakanta ngayon. Pagkatapos niyang matapos, tinanong niya ito hinggil sa kalagayan ni Lithia. Tiniyak nito sa kanya na may paparating na digmaan, ngunit hindi siya mag-iisa. Sinubukan niya itong hawakan, ngunit itinulak siya nito palayo gaya ng dati, dahilan upang siya'y madapa. Napaisip lamang ito kung gaano siya kitigas ang ulo, at nagpatuloy ito sa pag-awit hanggang sa lumipad ito paitaas at nawala. May nagsabi kay Hito na may natanggap silang ulat mula sa punong tanggapan sa lungsod ng Mage. Tinanya niya kung ang bagong prinsipalidad ay nasa ilalim na ng kanyang jurisdiksyon, at ang sagot ay oo, dahil nagpadala ang 3 ministro ng isang paunawa kinaumagahan. Ang laman ay regular, napatigil ang komunikasyon sa 10 miyembro ng kanilang lihim na grupo sa loob lamang ng isang araw. Tinanong ni Hito ang mga nakaligtas, at ang sagot ay wala na.
dahil lahat sila ay mga piling ahente na pinamumunuan ng ika-17 ministro. Tinunghayan niya kung ilan ang kailangan para mapunan yun, at ang sagot ay kailangan nila ng 64 na miyembro para sa tactical team at isang sniper. Tinanya niya kung alam ni Miss Ilya, ang ika-17 ministro, dahil dapat siyang unang ipaalam. Sumagot ang lalaki na nasa isang malayong misyon ito, at imposibleng makipag-ugnayan sa radyo, kaya kinailangang ipaalam kay Hito bilang pansamantalang namamahala sa sibil. Opisyal, sumagot si Hito na hindi pa siya opisyal na naatasan, at tinanong ng lalaki kung may ipapadalang bagong mga ahente na nagtatago. Sabi ni Hito kailangan nilang subukan ng ibang paraan, dahil sa silangan ng Mage, may baha na lupa na nahukay ng bukal, at doon dapat magkampo ang mga lalaki. Tumutol ang lalaki na malayo yun sa tanggulan, pero sagot ni Hito na para yun sa pag-atake, at hindi sila makikita ng mga magulo at mapanganib na Wyvern Dragons. Nagpasya siyang magpadala ng mga eksperto sa pagpapatatag kinabukasan. Tinanong ng lalaki ang tungkol sa paglaya kay Nilo, at sinabi ni Hito na aasikasuhin niya ito. Maya-maya, kumatok siya sa pinto ng silid ni Nilo, sinabing alam niyang gising ito, dahil 10 miyembro ng lihim na serbisyo sa bagong. Namatay ang prinsipe sa loob lang ng isang araw. Tinanong niya kung magkano ang gusto nito, dahil nag-isang puksa nito ang buong hukbong panrehiyon sa Oreathea, at ayon sa mga tala, siya ang pinakakatatakutan na sandatang biolohikal na nagkaroon. Sa lalawigan ng Eta Sylvan, si Elia ay nakatayo sa harap ng salamin, binubulong na ang kanyang lola sa tuhod ay nagsasabi na ang ganda ay isang talento na ipinagkaloob ng anghel sa kapanganakan, ngunit naniniwala siya na ito'y bunga ng pagsusumikap at nangangailangan ng pag-aalaga. Maya-maya, pumunta siya kay Yoika at bumaba sila sa pool. Akala ni Yoika ay pumunta siya sa Oreathea, ngunit sumagot si Elia na mananatili siya sa nayon buong araw at naisip na maligo. Tinanong ni Yoika si Kya, at sinabi ni Elia na magpapalam siya sa lahat kinabukasan bago umalis. Hiningi ni Yoika na turuan siya nito ng isang espesyal na bagay, at sumagot si Elia na tuturuan niya lamang ito ng sining ng pagsasalita. Sinimulan niyang ipaliwanag na may 4 na pangunahing sistema, binanggit ang sining ng init at paggawa. Tinanong ni Yoika kung nag-aral siya ng mag-isa, at sinabi ni Elia na natutunan niya yun sa kapitbahay niyang si Moya. Ipinagpatuloy ni Elia na mayroon ding sining ng lakas at buhay, ipinaliwanag ang gamit ng bawat isa. Ang sining ng init ay tulad ng ginagamit ng kanyang ina sa pagluluto, habang ang lakas ay nauukol sa pagkilos ng mga bagay at pagpapakalipad nito. Nagbigay siya ng halimbawa ng paggawa ng bloke ng yelo sa pamamagitan ng sining ng paggawa, na sinasabing ang sining na ito ay ginagamit upang baguhin ang mga bagay. Ang sining ng buhay ay ginamit ng mga doktor upang pagalingin ang mga sugat o gamutin ang sipon, at maaaring baguhin ang lasa ng mga bagay, tulad ng paggawa ng tubig na alak. Napakadalubhasa ng mga engkantada sa mga sining ng buhay, at siya rin ay nagtagumpay dito. Komento ni Yoika na magaling si Lola Mitch sa pagpapagaling ng mga sugat at tinanong kung paano niya ito ginagawa. Sumagot si Elia na ginawa niya lang ito. Pagkatapos maligo ni Elia, ginulat siya ni Kya, na nagtataka kung sino ang nakakaalam na maliligo siya ng matagal kasama si Yoika, dahil siya ay pabaya sa bahay ngunit kumikilos ng elegante sa labas. Tanong ni Elia kung ang ginagawa niya, at sumagot si Kya na maliligo na sana siya pero natagalan sa pool, kaya napagdesisyonan niyang magpahinga sa puno kung saan kakaunti ang insekto. Tinanong ni Elia kung nakinig ba siya sa aralin nila ni Yoika, at sinabi ni Kya na ayaw niya ng pag-aaral. Ginamit niya ang kanyang husay sa pagsasalita para palaguin ang isang buto ng puno at ibaba ito bago ibalik sa puno. Nakita ni Elia na may pambihirang galing si Kya sa paggamit ng salita na lumalabag sa pangkaraniwang tuntunin, kaya binili na niya ito na huwag gamitin yun para sa pansariling kagustuhan. Sumagot si Kya na ang talento niya ay ang magbigay saya sa iba, at sinabi ni Elia na kakaiba ang kapangyarihan niya pero magiging pangkaraniwan kung gagamitin ng normal. Kinumpirma ni Kya na wala siyang problema basta't masayang namuhay si Kya, at binigyan siya ni Elia ng babala na ang itinuturing na normal doon ay hindi naman normal sa labas ng Eta. Malapit na siyang mag-aral sa isang paaralan sa Oreathea. Tinanong ni Kya kung hindi ba sila pupunta sa Lithia, at sumagot si Elia na hindi lang mga engkantada ang nakatira sa Lithia, kundi pati mga duwende at leprechaun, at kailangan niyang isipin kung paano siya titingnan ng mga tao doon.
Wala namang pakialam si Kya at sinabi niyang kaya niya silang lahat, na sapat na raw ang sabihin ng salitang mamatay, at mamamatay silang lahat. Kinabukasan, si Kya ay nakatayo kasama sina Yoika at Thien, na nagpaalam sa kanya. Sinalubong sila ni Elia, at nagpasalamat si Thien sa kanya dahil naging matatalino ang mga bata dahil sa kanya. Sumagot si Elia na minsan ay sinabi niya kay Thien na ang kaalaman ay parang isang binhi, at dagdag pa niya na basta't dinidiligan ng pag-aaral, ito ay sisibol at lalago sa sarili nitong paraan. Aniya, itinanim na niya ang binhi ngunit wala siyang maibabalik. Niyakap niya ito, na nagnanais na makasalamuha ang mga mababait na estudyante na tulad nila, at niyakap din siya ni Yoika, habang nagrereklamo si Kya. Tinanong ni Thien kung ayaw nitong mag-aral sa Oreathea, at sumagot si Kya na mga kakaiba lang daw ang nag-aaral doon. Sa kabila nito, nagkunwari si Elia at nag-asikaso ng scholarship para kay Kya sa Oreathea para makisali sa paligsahan ng imperyo para matukoy ang kampyon. Kumpiyansa siya na kayang talunin ni Kya ang Oreathea mismo, at kung mananalo ito, walang manlilibak sa kanya. Hiniling ni Yoika kay Kya na sumama sa kanilang paboritong lugar bago umalis, at sina Elia at Thien ay sumama sa kanila. Napansin ni Thien na hindi niya alam na may isang nakatagong daan sa mga palumpong patungo sa burol, at sinabi ni Yoika na ito ay papunta sa isang lugar kung saan makikita niya ang tuktok ng bantayan ng nayon. Nahulaan ni Elia na mga ligaw na baboy o USA ang gumagamit ng daang ito, at sinabi ni Thien na kaya niyang mapaalis ang mga baboy gamit ang kanyang lakas. Nagpatuloy sila, at naalala ni Elia na noong pistang anihan, na itala niya ang mga ginawang paghahanda para sa kaligtasan, na humanga sa kagandahan at kasiglahan nito, at natutunan ang mga gamit ng mga halaman sa gubat. Nagpadala siya ng detalyadong tala ng ilang mga halamang gamot kay Oreathea sa pamamagitan ng ibon at nagsiyasat ng isang malayong lugar na makapalang hamog na humahadlang sa pagdaan ng mga tao. Alam niyang kukunin din naman ng hukbo ni Oreathea ang lahat sa nayong yun, dahil may mga bulong-bulungan tungkol sa isang nayon mula pa sa panahon ng Haring Demonyo kung saan mayroong isang taong may malaking galing sa pagsasalita. Nalaman niya ang kinaroroonan ng nayon mula sa isang nahuling sundalong Lithia at kailangan niyang makitungo sa sinumang nakakaalam ng koneksyon niya sa mundong yun. Maya-maya, sinabi ng mga bata na nakarating na sila, at sinabi ni Kya na hindi naman espesyal ang lugar kaya naman pinakiusapan niyang huwag na lang pumunta. Iminungkahi ni Thien at Yoika na alisin niya ang mga ulap gamit ang kanyang kapangyarihan, at kinausap ni Kya ang mga bituin para magsipagsabog, at ginawa nga nila, na nagpapakita ng isang napakagandang tanawin. Namangha si Elia, nakikitang si Kya ay hindi kayang talunin dahil sa ang kanyang kapangyarihan, gaano man karami ang hamarang sa kanya, lagi siyang nananalo. Pagkatapos, nagpaalam sina Kya at Elia sa nayon at umalis. Sila na ay bumalik sa Lithia, at pinuri siya ni Terran sa pagpili kina Shulk, Higuar, at nagpasalamat, na sinasabing ang presensya ng isang taong may mahusay na husay sa pananalita ay tsismis lamang. Sumagot sila na delikado kung totoo nga yun. Binanggit ni Terran na narinig niya na hindi pa natatalo si Higuar sa pakikipaglaban bilang isang gladiator sa malalayong lugar. Kinumpirma ni Higuar na nakikipaglaban siya ng mga 13 o 14 na taon ayon sa kalendaryo ni Minya. Nagsalita si Terran tungkol sa mga malupit na lungsod na nagsusugal sa buhay ng mga tao at hayop, isang iligal na gawain. Ipinaliwanag ni Shulk na ang ilang mga ngalakal ng alipin ay nag-utos kay Higuar na makipaglaban sa loob ng 14 na taon, ngunit nanatili siyang hindi natatalo. Nang tanungin tungkol sa kanyang buhay, sinabi ni Higuar na siya ay isinilang sa malayong kanluran, sa isang lugar na hindi alam ng mga angka ng Minya, hanggang sa siya ay mahuli at mapilitang makipaglaban, na binigyan ng pagpipilian na patayin ang kanyang kalaban o mamatay, kaya nagsimula ang kanyang paglalakbay bilang isang gladiator. Sa isang laban, inutusan siyang makipaglaban sa 3 kalaban ng sabay-sabay at napagtanto niyang mamamatay siya kung hindi siya mananalo, ngunit nagtagumpay siyang talunin sila. Nang maglaon, ibinente siya ng kanyang may-ari sa ibang lungsod kung saan gusto ng mga tao na makita siyang mamatay. Humarap siya sa isang napakalakas na mandirigma, na pagtanto niyang wala siyang panalo, ngunit nagawa pa rin niyang talunin ito. Nang maglaon, kinailangan niyang harapin ang mga kalaban na may daladalang baril, gamit ang kanyang malalakas na braso sa pag-akyat para salakayin sila bago pa man sila makalabas ng putok, at kalaunan ay naging pinakasikat na gladiator.
Isang araw, pumasok ang kanyang may-ari at sinabi sa kanya na makakalaban niya ang hukbo ng tunay na hari ng mga demonyo. Isang mabangis na labanan ang sumiklab sa gitna ng apoy at kaguluhan, at napagtanto niyang tiyak na ang kanyang kamatayan, ngunit nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang sa huli. Dagdag pa ni Lana na nang matagpuan niya ito, alam niyang nakilaban na ito sa hukbo ng hari ng mga demonyo. Pumasok si Daka at tinitigan si Shulk, na sinasabing may dala itong sibat. Pagkatapos ay pinagmasdan si Higuar, nalilito sa di mahuhulaan nitong asal at sa hindi makita ang mukha nito, kaya nahulaan niyang ilang kutsilyo na nakatago sa katawan niya. Ipinaliwanag ni Terran na malalakas ang lahat, pero kailangan nila ng kakaibang kapangyarihan para maikalat ang takot sa mga kalabang hukbo. Tinanong ni Lana si Shulk kung handa na siya sa misyon, at sumagot ito na isang mercenary siya at hindi gagawa ng walang bayad agad. Kinumpirma niya na alam niya mismo ang gusto nitong gantimpala, ang impormasyon tungkol sa huling lupain, kung saan namatay ang haring demonyo. Kinutya ni Dakay ang intensyon nito, na sinasabing kukunin niya ang gantimpala pero gumanti si Shulk na hindi dapat umaasa ito ng libreng trabaho. Komento ni Dakay na mas mabuti pa ang kalagayan niya kaysa kay Higuar na tahimik lang. Binato niya ng mansana si Higuar, tinatanong ang tungkol sa pagkain nito, pero ibinalik iyon ni Higuar. Sa mesa at hiniwa ito gamit ang kanyang kutsilyo, sinabing hindi siya kumakain ng prutas. Namangha si Lana, napagtanto na ang mga umaakyat ay gumagamit ng 3 braso ng sabay. Ipinakita ni Higuar ang lahat ng kanyang mga braso, sinabing magagamit niya ang 42 braso, dahil sa pagsasanay niya sa mga tunggalian. Sa nayo ng bundok Raishi, nag-alala si Kido na ang mga bag ay magpapabagal sa kanila. Paliwanag niya na aabutin sila ng 3.5 araw, at tinanong kung sapat ang mga higuan para sa lahat. Sumagot si Cozy na ang maliit na bahay ng komunidad ng relihiyon ay may dagdag na silid pero hindi sigurado sa pagkain. Tiniyak ni Kido na ang kanyang mga sundalo ay hindi hihingi ng tulong sa komunidad para sa pagkain, at tinanong si Cozy kung malakas siya, kahit na isang tagalinis lang. Kumpirmado ni Cozy na malakas nga siya. Pagbalik ni Cozy sa tanggapan ng komunidad, tinanong ni Rebel kung gaano katagal siyang nawala, at sumagot siya na nakabalik siya na may maraming bisita. Nagpakilala si Nahilo, sinabing si Cozy ang kanyang kasama, na ikinagulat ni Rebel, pero hindi na siya nagkomento. Tinanong ni Cozy kay Rebel kung paano siya nakalaya, at sumagot ito na nakalaya siya kapalit ng pagtulong kay Hido. Nagtaka siya kung ano ang gagawin nito kung hindi siya nabigyan ng pagkakataong yon, at sinabi nitong baka lumaban siya. Tinanong niya kung nakaligtas ba ang isang tulad niya sa panahon ng haring demonyo, at sumagot siya na siya nakaligtas dahil may anghel siyang kasama. Habang kumakain, binanggit ni Rebel na nagkampo roon ang mga sundalo ng Uriasia sandali, pero mas magalang ang mga mangangalakal na dumating ngayon at tinulungan siya. Nagtaka si Nahilo kung bakit nagpunta ang mga sundalo, lalo na't nasa ilalim sila ng ika-6 na general, si Hargan. Sumagot si Rebel na pumunta sila para harapin si Vision ng sunog, ang itim na dragon mula sa panahon ng mga alamat. Nagsimula si Cozy maglaro ng larong pangangaso ng dragon kasama ang mga bata, na ikinamangha ni Nahilo. Mamaya, dinala niya si Nahilo sa silid nito at pinahinga. Nagpahinga siya sa sofa hanggang sa dumating si Rebel at tinanong kung makikipagtulungan siya kay Lithia, na nagpapaliwanag na may ilang nag-alok ng suporta ang mga taga-Lithia sa kanilang simbahan kapalit ng tulong nito. Bigla na lang, may palasong lumipad papunta kay Cozy, pero nailega niya ito. Sinubukan siyang protektahan ni Rebel pero nasugatan. Sinubukan ng isa sa mga umaatake na kumbinsihin si Rebel na nakikipagtulungan si Cozy kay Uriasia, pero hindi siya nakinig. Ipinagtanggol siya ni Cozy at naitulak niya ang isa sa mga umaatake. Komento ng isa sa mga umaatake na malakas ang depensa ni Cozy at hindi siya maaaring mahuli ng buhay. Nakiusap si Cozy sa kanyang anghel na huwag patayin ang mga umaatake, pero sinubukan siyang barilin ng isa. Umawat ang kanyang anghel at isa-isang napigilan ang mga kalaban hanggang sa isang umaatake na lang ang natira, na halos mapatay na sana siya, pero iniligtas siya ni Nahilo sa huling sandali. Humingi ng tawad si Rebel kay Cozy. Sinabing hindi niya inaasahan na may susubok na pumatay sa kanya, pero huli na niyang napagtanto na tinamaan pala ito ng pana sa bato. Humingi siya ng tawad dito bago ito pumanaw sa kanyang mga bisig. Maya-maya, nakita ni Cozy ang anyo ng kanyang anghel sa langit,
at tinanong ni Nahilo kung lagi ba siyang may nakikitang anghel. Sumagot siya na marahil ay binabantayan siya ng anghel, at nang tanungin kung ano ang pangalan ng anghel, sinabi niyang Nastek ang mang-aawit. Sa lungsod ng Mudge, nagtataka si Hero kung nakumpirma na ba ng kanyang mga bisita at ng kanyang katulong ang kanilang pagpunta, napagtanto niyang siya pala ang huli. Pagpasok niya sa opisina, ipinakilala niya ang sarili bilang Hero, ang ika-20 ministro, at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkaantala. Ipinakilala naman ni Yuno ang sarili bilang isang trainee researcher mula sa lungsod ng Nagan, at hindi na siya nagtagal sa mga formalidad. Pinuri pa nga niya ito dahil sa pagkukusa nitong ipaalam sa kanya ang tungkol sa bagong bisita, saka siya bumaling kay Sagira, tinukoy niya ito bilang Willow Sword. Sumagot si Sagira na Sagira ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay dumiretso na si Hero sa punto, sinabing ang kaaway ay ang ika-23 general ng Euryasia, si Terran ang tagapangalaga, na mayroong hukbo ng mga dragon at wyvern, kasama ang mga mercenary at mahiwagang artifact, at nais niya para mawala siya bago magsimula ang gyera. Tinatanong ni Sagira ang kompetisyon ng imperyo sa pagpili ng isang bayani, at sumagot si Hero na ang pag-aalis kay Terran ay magiging pagsubok para sa kanya, at kung makakagawa siya ng malaking impluensya, makukuha niya ang suporta ng 29 na opisyal at manunamina. Bumulong si Yuno na nagbabala sa kanya na maging mas magalang kay Hero, dahil siya ay isang napakahalagang tao, pero tiniyak ni Hero sa kanila na maswerte sila dahil siya ay isang mapagpasensya. Nahulaan niya na mahalaga kay Yuno ang mga nangyayari kay Lethia, at kinumpirma naman ito ni Yuno, at tinanong kung sigurado ba siya na isa sa mga tagasunod ni Terran ang nasa Nagan Maze ng araw na yun. May pagtitiwala niyang sumagot na ang pangalan nito ay Dakai ang Uwak, isang duelista na may dalang asul na enchanted na espada. Nag-isip siya kung ang golem sa silong ba ay naaktibo dahil sa pagpasok ni Dakai sa kalaliman ng maze, at naisip ni Hero na baka haka-haka lang yun. Humingi siya ng permiso na sumama kay Sagira, at pumayag ito. Sa ibang lugar, hinarap ni Rigneji si Dakai, na nagsabi na siya ay nag-imbestiga dahil sa utos ni Terran, ngunit tumanggi si Rigneji na makipagtulungan sa isang mangmang na duelista. Sumagot si Dakai na pareho lang ang nararamdaman niya, dahil wala siyang paghanga sa mga wyvern. Pagkatapos ay tinanong niya ang tungkol sa mga diary, at inulit ni Rigneji, mga diary. Ipinaliwanag ni Dakai na mga tala-arawan yun na nakasulat sa isang notebook, at tinanong kung alam na ni Dakai na may mga tala-arawan din si Kurt. Tumagi si Rigneji na alam niya, at sinabi ni Dakai na mga tala-arawan itong may hawak, malamang na mga tala ng kanilang pag-uusap. Sinisisi siya sa kapabayaan dahil sa pag-uusap niya ng kanyang mga gawain sa militar, na humantong sa pagtagas ng impormasyon kay Euryakia. Nagbanta si Rigneji na papatayin niya ito kung hahawakan nito si Kurt, at tinanong ni Dakai kung may tsansa ba siyang matalo ito. Tinutukoy ang pangyayari 4 na taon na ang nakakaraan kung saan sinira ng hari ng mga demonyo ang dating kawan ni Rigneji, ang panahong nawala ng paningin si Kurt, nagtatanong kung paano nito nagawang makagawa ng bagong kawan ng napakabilis. Tinanong ni Rigneji kung ano ang gagawin nito kung ihahayag niya ang katotohanan, at tiniyak ni Dakai na wala siyang balak na saktan siya o si Kurt. Pinakiusapan siya ni Rigneji na dumalo sa pag-uusisa kay Kurt, pero itinuring niyang walang saysay yun, dahil alam niyang magmumukmok lang ito at hindi magsasalita. Iniisip niyang mayroong nag-impluwensya sa isip ni Kurt na hindi nito namamalayan. Nag-alala siya, na napagtanto na kung mapatunayan ang pagtataksil ni Kurt, kailangan niyang gumawa ng tamang desisyon para maprotektahan ang kanyang grupo. Samantala, si Kurt ay kumakain kasama si Terran at ibinahagi ang hinala nitong hindi sinasadyang kinuha ni Rigneji ang kanyang scarf, dahil hinanap na niya ito sa kanyang kwarto pero hindi niya mahanap. Pinayuhan siya ni Terran na patawarin si Rigneji, pero tinawagan ni Kurt ang kanyang ina, at hiniling na huwag na itong bigyan si Rigneji ng mga mapanganib na gawain. Ipinaliwanag ni Terran na ang tungkulin nito ay laging may kaakibat na panganib, at tinanong ni Kurt kung muling mag-uumpisa ang gyera. Kinumpirma ni Terran na hindi hahayaan ng Euryasia ang pag-iral ng isa pang haring demonyo, at dahil ipinahayag na niya ang kanyang sarili bilang reyna demonyo, ang hukbong Eurasian ay ipapadala laban sa kanya, kaya kailangan niyang protektahan si Lethia. Naalala ni Terran ang sandali na natagpuan niya si Kurt kasama si Rigneji, napagtanto na gusto ni Kurt na maniwala siyang isang anghel na nagpoprotekta sa mga tao, kaya hindi niya sinabi sa kanya ang totoo. Tinanong ni Kurt kung dahil ba kay Rigneji kaya siya tinutulungan nito,
Hindi ito gumagana kung wala siya, at sumagot si Terren na mahalagang bahagi ito sa gyera. Tinanong ni Kurt kung mamumuhay silang masaya kung matapos na ang gyera at sila ay manalo, at tiniyak ni Terren sa kanya na walang dapat ikabahala. Pinatunayan niyang hindi pa siya natatalo sa kahit anong laban na sinalihan niya noon, at matatapos na niya ang digmaan laban kay Eurystheus sa lalong madaling panahon. Sa ibang lugar, si Kya ay naglalakad kasama si Elia sa isang lugar na parang palengke at napansin niyang mas maraming puno sa ita. Sumagot si Elia na mas maganda ang lungsod ng Eurystheus, pero sinabihan siya ni Kya ng sinungaling, samantalang inamin ni Elia sa sarili na ang pagpunta niya sa Lithia ay hindi para mag-sightseeing o para sa mga aral ni Kya, kundi dahil may sikretong lakas siya na dapat itago, at kailangan niyang maalis ang sinumang nakakaalam ng relasyon nila ni Kya bago ang kompetisyon. Maya-maya, dinala siya ni Elia sa daungan, at nang tanungin ni Kya kung sino ang kanilang makakasalamuha, sumagot ito na isang matandang kakilala, saka itinuro ang isang barko, at inutusan siyang sumakay at magmasid habang naghihintay siya sa hardin. Samantala, nakasalamuhan ni Elia si Lana, ang nag-iisang nakakaalam ng sikreto ng salita ng mundo, dahil palihim siyang nagpupunta sa Lithia bilang especially iya para sa Eurystheus, at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa sikretong ito. Tinanong ni Elia kung kailan mapapatay si Terren, at sumagot si Lana na alam na niya ang lahat, at ibinahagi na habang nagtatrabaho siya sa Lithia, nakapagtipon siya ng mga kwalipikadong tauhan, sina Higwar ng dagat at Shalt na tagapagputol ng tinig, na maaaring magdulot ng kaguluhan sa loob, dahil siya ay isang bihasang especially iya na hindi pinaghihinalaan. Bigla na lang tumakbo si Kya kay Elia at sinabi nitong hindi siya pinayagang sumakay sa barko, kaya naman nagkomento si Lana na ang dalaga ay isa marahil sa mga bagong estudyante ni Elia. Lumapit naman si Lana kay Kya at nagpakilala bilang dating estudyante ni Elia, at inalok si Kya na samahan siya sa paglilibot. Nagmungkahi silang pumunta sa isang restaurant na naghahain ng mga pagkaing may kanin, at pumayag si Kya. Habang naglalakad sila sa syudad, napansin ni Elia ang katahimikan ng paligid, pinuri niya ang magandang pamamahala ni Terren, at kinumpirma ito ni Lana, na sinabing si Terren ay itinuturing na isang reyna dahil nakikita siya ng kanyang mga nasasakupan bilang isang mainam na pinuno. Napansin ni Elia na nagsasaya ang mga tao sa tavern at nagtaka siya dahil nagdiriwang pa rin sila kahit nalalapit na ang digmaan sa Eurystheus. Inaakala niyang nagtitiwala sila sa di matatalong hukbong dragon. Inamin ni Elia na malaki ang utang na loob niya kay Terren pero hindi pa siya nakakapagpasalamat, at sumagot si Lana na kung hindi mamamatay si Terren, magkakaroon ulit ng digmaan na walang mananalo. Pagkatapos noon, pinahinga ni Elia si Kya sa sofa. Nang magising si Kya, tinanong niya kung nakarating na sila sa tuluyan, at sumagot si Elia na malapit na sila. Pagkatapos, tinanong ni Lana si Elia kung pupunta na ba siya sa Eurystheus, at sinagot ni Elia na bibili muna siya ng laruan para kay Kya sa Lithia. Pagkaalis ni Lana, napansin ni Elia na nakilala na pala niya si Dakay. Kung sino ang nagsabi sa kanya na may especially iya sa kanilang grupo, si Miss Kurt. Nagulat siya, at tinanong niya kung ang tinutukoy ba nito ay ang ampon ni Terren na naglilingkod bilang tagasaway ng impormasyon. Kinumpirma nito yun, at ipinaliwanag na Braille ang gamit nito sa pagsulat ng mga tala, kaya't naisip ni Lana na hindi pagtataksil ang nangyari kundi mayroong nagsamantala sa kanya. Dagdag pa ni Dakay na napakatalino ng ideya na gamitin ang isang batang bulag para mang-alap ng impormasyon, at ang pagkawala nito sa lungsod ay perpektong taktika, dahil ang tagapagbigay ng impormasyon ay lumabas upang maghanap ng mga mersenaryo. Nagdulot ng paghihinala kay Lana ang mga sinabi nito, ngunit humingi siya ng patunay. Nilinaw nito na si Lana mismo ang especially iya. Mula ng pagbabalik niya mula sa lungsod, kinopya niya ang mga nota at inilihim ito bago pa makuha ng mga kasamahan niya. Pagkatapos ay ipinadala ang mga kopya sa mga especially iya ni Eurystheus. Nakita ni Elia kung paano sinamahan ni Dakay si Lana kay Miss Terren, at napagtanto niyang nahuli siya sa isang patibong, at anumang pag-amin niya ay haantong sa kanyang sariling pagsisiyasat. Nang mga sandaling yun, nagising si Kya at tinanong si Elia kung ano ang nangyayari. Sumagot si Elia na may magnanakaw na kumuha kay Lana, at kailangan nilang iligtas siya. Habang ang mga sundalo ni Eurystheus ay patungo sa hangganan ng Lithia, sumama si Juno sa kanila, at nagpaliwanag na nagpunta siya upang pag-aralan ang topografiya ng Lithia. Tinatanong niya kung gaano katalaga ang mapalapit doon, at sumagot ang commander na ang sitwasyon ay may. Si Lithia ay pabago-bago,
ngunit may kasunduan na nagbibigay sa kanila ng panahon upang bawiin ang kanilang kalayaan at muling sumapi sa Euryasia. Dagdag pa niya na ang Lithia mismo ang humiling ng mga patrolyang ito. Nang magtanong si Juno tungkol sa mga tulisan, ipinaliwanag niya na ang Euryasia ang nag-uudyok sa kanila, kaya napagtanto ni Juno na ang mga patrol ay panakot lamang. Nagpatuloy ang commander, na sinasabi na alam ito ng Lithia at ginagamit ang mga patrol upang manginis at sirain ang moral ng mga sundalo ng Euryasia, sinasamantala pa ang anumang pagkakamali upang magsimula ng gyera. Kinumpirma niya na nauunawaan ni Terran ang takbo ng mga pangyayari, ngunit wala namang tunay na dahilan ang Lithia upang umatake. Nang mga sandaling yon, sumingit si Segiro, na nagsasabing siya ay naglakbay ng malayo dahil naniniwala siyang makakaharap siya ng karapat-dapat na kalaban, ngunit ngayon ay nag-aalinlangan na kung walang magaganap na labanan. Ipinahayag niyang balak niyang harapin mismo si Terran at haminin ito sa pakikipaglaban. Napansin ng commander ang sigla niya, pero nagmamadaling humingi ng paumanhin si Juno, at ipinaliwanag na hindi taga-mundo nila si Segiro. Sumagot ang commander na nais ng Euryasia ang kapayapaan at plano nilang gawing isang malayang rehiyon ang Lithia, at alisin ang titulong Haring Demonyo. Tinanong ni Segiro kung gumagamit ng mga Wyvern Dragon ang Lithia, at kinumpirma ng commander na sila ay isang mapanganib na puwersa na hindi kayang kontrolin ng mga angka ng Minya. Ipinaliwanag niya na si Terran ay nagtatayo ng isang bagong sistema, sa halip na isang kaharian, na ginagawa siyang mas katulad ng isang Shire na pinamumunuan ng digmaan. Bigla siyang pinigilan ni Segiro, tinuro ang mga kaaway, habang nagpakita sina Shulk at Higuar. Inutusan ng commander ang kanyang mga sundalo na maghanda sa labanan, hinihingi sa mga mercenarya na ipakita ang kanilang mga permiso sa paglalakbay. Sumagot si Shulk na hanggat nasa misyon silang manghuli ng mga lapastangan, hindi ito dapat nakapagtataka. Inutusan ng commander ang kanyang pangalawa na kumuha ng 3 lalaki at bumalik sa punong tanggapan upang magulat. Subalit tumalon ng mataas si Shulk, handang itarak ang kanyang sibat sa commander, ngunit napigilan siya ni Segiro sa huling sandali, dahilan upang siya ay mapabagsak sa lupa. Hinugot ni Segiro ang kanyang sandata, tinatanong kung sino ang kanyang kalaban. At sumagot si Shulk na sa wakas ay may makakapanghamon na sa kanya sa pakikipaglaban. Mabilis na umatake si Shulk gamit ang kanyang sibat, ngunit mailap na naiilaga nito ni Segiro, umiikot at tumatalon sa ere, at di nagtagal ay nagtagpo ang kanilang mga armas, nagpakawala ng mga nagliliyab na kislap sa himpapawid. Habang nagpapatuloy ang paglalaban, nahulaan na ni Segiro ang mga galaw ng kalaban, halos matumbok na ang mga kahinaan nito. Samantala, inutusan ng commander ang kanyang mga sundalo na i-ambush ng pana ang mamamatay tao, habang sinabi ni Shulk kay Higuar na magnakaw ng kabayo at tumakas, dahil siya na ang bahala sa nakikipaglaban. Hinanda ng mamamatay tao ang kanyang mga kutsilyo, handa ng umatake, ngunit ibinigay na ng commander ang utos na paputukan siya ng pana. Isang iglap, gumalaw ang mamamatay tao. Gamit ang bilis na higit sa karaniwan, tinapyas niya ang mga sundalo gamit ang kanyang mga laso na sandata. Nagtago si Juno sa likod ng isang sundalo para hindi tamaan, habang kinukuha uli ng mamamatay tao ang kanyang mga kutsilyo, at isa-isang bumagsak ang mga sundalo mula sa kanilang mga kabayo, dahil sa lason. Sumigaw si Segiro na tumakbo si Juno, pero inutusan siya ng mamamatay tao na tulungan siyang sumakay ng kabayo at pumunta sa Lithia, dahil hindi raw siya marunong mangabayo. Napagtanto ni Juno na sinadya siyang iwan ng buhay dahil siya ang pinakamahina sa kanila, kaya sumunod siya at sumama sa kanya, habang patuloy na nakipaglaban si Segiro kay Shulk. Sa lungsod ng Mage, bumisita si Hargant kay Hydo, at nag-alok ng tulong para sa ang mga Wyvern Dragon. Ngunit tumanggi si Hydo, pinaalalahanan siya sa pagkabigo niya sa kamakailang pangangaso ng dragon, at inutusan siyang bumalik sa Oryasia, iniwan ang kanyang mga sundalo, dahil may espesyal siyang plano para sa mga dragon ni Taran. Tumutol si Garnet, binanggit na ang tunay na problema ay hindi si Taran, kundi si Alos, ang taga-takbo ng bituin, na hindi mananahimik matapos magnakaw ni Lithia ang malamig na bituin mula sa Nogon Maze. Hinulaan niya na maaaring maharap si Mage sa dalawang pag-atake mula kina Alos at Lithia. Dahil sa banta na ito, pumayag si Hydo na tulungan si Hargant. Nang mga sandaling yon, nakaramdam ang dalawa ng lindol, at nang tumingin sila sa labas.
Sa bintana, nakita nila ang isang napakalaking sinag ng enerhiya na nagbabanta kay Mage, kasunod ang sunod-sunod na pagsabog. Nagtaka si Haido kung bakit binobomba ang lungsod sa kabila ng mabuting relasyon nila sa Lithia, at pumasok ang kanyang katulong upang ipaalam sa kanya na ang buong patrol ay pinatay ng isang misteryosong lason. Nang tanungin niya kung may mga nakaligtas, sinabihan siya na tila walang nakaligtas, maging si Segiro man. Pagkatapos ay tinanong ni Hargant si Haido kung ano ang kanyang susunod na hakbang, at sumagot si Haido na isang piyon lamang si Segiro sa plano ng pagpatay, at mayroon pa silang si Kozo, nakikilos agad. Nagmungkahi si Hargant na ipamahagi ang mga sundalo, ngunit mariing tumanggi si Haido, na sinasabing ang hukbong dragon ay papalapit na para salakayin sila. Pinilit ni Hargant na kumbinsihin siya na ipadala ang kanyang tauhan para manghuli ng mga dragon. Ngunit nagalit si Haido, at ipinaliwanag na ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay hindi pumapayag sa ganoong hakbang, at ang pagpasok ng mga dragon sa kuta ay nangangahulugan ng kanilang pagtatapos. Ang pagtatanggol sa kuta lamang ang tanging pagpipilian. Ngunit, nanindigan si Hargant na haharapin ang mga dragon ng mag-isa, determinado na hindi hahayaang lapain ng mga ito ang mga mamamayan. Ayaw ni Haido na gamitin niya ang mga sundalo para maging bayani. Binigyang diin pa niya na kasama na rito ang kanyang tauhan, ngunit hindi naman kailangan ni Hargant ang mga sundalo. Nagpas siyang lumaban siya ng mag-isa. Pagkaalis nito, naisip ni Haido at napagtanto na tama si Hargant. Inutusan niya ang kanyang katulong na makipag-ugnayan sa emergency line, Redzio 7, at nagpas siyang protektahan ng lungsod ng Hargant. Kinausap niya si Nielo, hinihiling na alisin ang anumang kaaway na nagbabanta sa ika-6 na general, at puksain ang lahat ng Wyvern Dragon nang hindi sinasaktan ang mga sundalong kaaway hanggang sa makatanggap siya ng pahintulot. Ipinaalam din niya rito na si Segiro ay namatay na, kaya't ang tagumpay ng plano ng pagpatay ay hindi natiyak, kaya kung mabaigo si Kozo, kailangan niyang sirain ang buong Lithia. Pumayag si Nielo, sa kondisyon na tutup din niya ang pangako niya rito. Tiniyak ni Haido na bibigyan niya ito ng gusto nito. Pagkatapos ng tawag, tinanong ng katulong si Haido kung mapagkakatiwalaan nga ba nila si Nielo, at sumagot si Haido na isa lamang itong armas na naghahanap ng pakikipagkasundo, pero pinaalalahanan niya ito na isang halimaw si Nielo na minsang nag-iisang sum-iron ng isang hukbong Ori Asia, at sinabi ni Haido na malalaman din niya kung tama ang kanyang desisyon. Samantala, nagpunta si Nielo kay Harsini at inutusan itong buksan ang isang lihim na pintuan, na nagpakita ng isang metal na sasakyan na kilala bilang Helneton. Pagkatapos ay naghubad si Nielo at tumalon sa loob na sinasabing, matagal na rin simula nang magamit ko ang katawang ito, bago lumitaw sa kanyang bagong anyo, na may itsura ng isang higanteng palaka, handa na sa labanan. Ilang oras na lang bago ang pagbobomba, dinakip siya ni Dakayuno, pinatunayan niyang hindi siya nakakulong at may pagkakataon siyang makatakas. Sinuri siya nito at nalaman niyang isang karaniwang tao lamang siya. Nagtaka siya kung bakit siya dinala roon, at sumagot ito na dahil hindi makakasakay sa kabayo si Higuar. Sinabihan siya nitong makipag-ugnayan na parang nasa sarili niyang bahay dahil may aasikasuhin pa itong ibang bisita. Pagtalikod nito, nakita niya ang sandata at naalala ang sinabi ni Haido tungkol sa pagiging daka-pari-ugat o ang uwak nito. Nang makita ang espada, napag-alamang isang dalubhasa sa pakikipaglaban nito. Tinangnan siya nito kung napahanga ba siya. Sumagot siya na siya si Yuno mula sa Noggin Labyrinth at sinisi ito sa pagsusuri sa kanya, na siyang dahilan ng pagkilos ng golem. Sumagot siya na sila ang unang gustong suriin ng labyrinth, kaya ang pagkasira ng Noggin ay hindi maiiwasan. Walang umaasang Magi gising ang golem sa silong kapag may nakarating sa puso ng labyrinth. Sinabi niya sa kanya na responsable ito sa pagkawasak ng lungsod niya at sa pagkamatay ng mga kaibigan niya, at ngayon ay nagsisimula na itong isang digmaan. Sumagot siya na ang mga tao ang pumipili sa pagitan ng digmaan at kapayapaan. Naalala niya si Sojira, na nagsasabi na lahat ay pare-pareho, na iniisip lamang ang digmaan habang binabaliwala ang mga inosenteng nadudurog. Pagkatapos ay pinagbantaan niya itong pagdusahin gaya ng naranasan niya. Hinamon niya ito na gawin agad, tinanong kung balak nitong gamitin ang nakatagong pana sa manggas nito at hinamon siyang subukan kung sino ang mas mabilis. Humakbang siya paatras, at kalmado siyang pinagsabihan nito na huwag nang mapagod sa pag-iisip ng paghihiganti, kundi humanap na lang ng bagong tahanan at pamilya.
Tiniyak niya rito na palalayain siya kapag kumalma na ang sitwasyon sa labas. Samantala, bumalik si Shulk sa kastilyo, kung saan tinanong siya ni Higuar kung bakit siya nahuli. Sumagot siya na mahusay ang duelista na si Sojera at sinabi kay Dakay na baka hindi lang siya ang bisita sa Lithia. Nang tanungin kung pinatay niya si Sojera, sumagot siyang hindi, at ipinaliwanag na hindi pa niya natatanggap ang kanyang gantimpala at ang pag-uutos ng kanyang kamatayan ay maglalagay sa kanyang buhay sa panganib. Pumagsalita si Terran, na sinasabing sapat na ang nagawa niya at iminungkahi na baka si Sojera na lang ang sumalakay kay. Nakaligtas ng kaunti at tiniyak sa kanya na walang sisisi sa kanya kung magpasya siyang tumakas. Ngunit tumanggi siya, sinabing ang kanyang tadhana ay ang mamuno sa mga tao sa pamamagitan ng takot at hindi siya maaaring tumakas. Sisimulan niya ang digmaan, susupilin ang anumang oposisyon sa pamamagitan ng puwersa, at lalaban kasama ng iba na umaasa sa kanilang mga talento at katapangan sa pakikipaglaban. Ipinahayag ni Higuar ang kanyang kaligayahan sa kanyang proteksyon, samantalang sinabi ni Shulk na makukuha niya ang kanyang gantimpala. Binanggit ni Dakay ang isang taong papunta sa kastilyo na maaaring matalo si Shulk, at ipinahayag ni Rigneji na aasikasuhin niya ito. Inutusan sila ni Terran na alisin ang anumang hadlang, wasakin ang lungsod ng Mudge, at putulin ang kanilang mga linya ng supply upang maipakita ang kapangyarihan ng Wyvern. Mga dragon, kinumpirma niya na ang buong angka ng minya sa Mudge ay magiging pagkain ng kanyang kawan. Matapos mabomba ang lungsod, nagmadaling tumulong ang mga sundalo sa mga mamamayan, sinusubukang iligtas sila mula sa pagkawasak at sunog. Napansin ng ilan na kumakalat pa rin ang apoy kahit na pinipilit nilang patayin ito, habang ang mga Wyvern Dragon ay lumilipad sa itaas, na nagpapalagay sa kanila na ang mga dragon ang nagpapaalab sa mga apoy. Humarap sa kanila si Harjen, nagpakilala, at nagpaliwanag na ang pagbagsak ng mga bato ay bahagi ng pag-atake. Matalino ang kaaway, gumagamit ng mga taktika sa lupa para bombahin sila ng mga bato habang ang mga kasamahan nila ay sunog sa syudad at nagtapon ng mga bote ng gasolina para palaganapan ng apoy, tinatangka silang usukan palabas ng kanilang mga kanlungan. Pagkalabas nila, sila ay sasalakayin. Kinumpirma niya na biglaan ang pag-atake, walang deklarasyon ng gyera, at nilabag ni Lithia ang kasunduan sa kapayapaan. Nagtataka ang mga mamamayan kung ano ang gagawin sa hukbong Ori Asia at kung gaano katagal silang makakapigil. Sumagot siya na ang kanyang unit ay natalo na, at magtatagal bago dumating ang karagdagang tropa, kaya ang pagtatanggol at pagpaplano na lamang ang kanilang pagpipilian. Bigla na lang, nagkaroon ng pag-atake ng dragon, at inutusan sila ni Harjen na umatras. Nabuwal siya sa lupa, pinagmamasdan ang pagbagsak ng isang dragon. Napagtanto niya na si Alice ang umaatake sa mga Wyvern Dragon. Gaya ng kanyang hinulaan at hinimok niya ang mga mamamayan na manatiling kalmado. Nang tanungin sila kung ano ang nangyayari, ipinaliwanag niya na ang kanyang misyon ay ang manghuli ng mga dragon, ngunit ang pagprotekta sa lungsod ay responsibilidad nila. Sino mang gustong lumaban ay dapat pumunta sa Lithia, kung saan niya sila papamunuan. Nang mga oras na yon, si Alice ay nakikipaglaban sa ere laban sa mga Wyvern Dragon habang iniutos ni Rignej na sugpuin siya. Pinaputukan nila siya, ngunit siya ay nakakontrol, itinutok ang kanyang armas sa mga dragon upang maitaboy ang sinumang lumapit. Habang patuloy ang pag-atake, sina Kija at Ilya ay tumakbo upang iligtas si Lana. Ginamit ni Kija ang kanyang kapangyarihan upang hanapin siya, ngunit binalaan siya ni Ilya na huwag magpapansin, na itinuro. Lihim silang papasok sa kuta ng magnanakaw para iligtas siya, at delikado ang pagkaagaw ng pansin. Nang makarating sila sa isang lugar na binabantayan ng dalawang lalaki, inutusan ni Ilya si Kija na papatulugan sila, dahil mga kasamahan sila ni Daka, at agad naman itong ginawa ni Kija. Di nagtagal, narating na nila ang selda ni Lana. Ngunit dahil sa mga malulubhang sugat nito, hiniling ni Ilya kay Kija na magbantay sa labas habang ginagamot niya si Lana. Nagtaka si Lana kung paano siya nahanap ni Ilya, binanggit pa niya na kahit ang tactical squad ay hindi makakalusot sa seguridad para makarating sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit kasama si Kija at agad niyang naisip na dapat ay nahanap na nito ang salita ng mundo. Sinaway siya ni Ilya dahil sa pagsasalita at binalaan siya tungkol sa paglala ng kanyang mga sugat. Ngunit di nagtagal ay sumigaw si Kija, dahil may naramdaman siyang may papalapit. Nagpakita si Higuar, at sumigaw si Lana ng pangalan niya.
na sinasabing gustong patayin siya nina Ilya at Kija habang pinipilit na wala siyang inilabas na impormasyon. Nagtaka si Higuar kung paano nakapasok ang dalaga, sa kanya inilabas ang kanyang 42 daga, pero mabilis na sinabi sa kanya ni Lana ang tungkol sa salita ng mundo na hinahanap ng bagong emirate. Habang papalapit ang mga daga ni Higuar kay Kija, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang sarili mula sa anumang panganib, at nahulog ang mga daga. Nang sumubok siyang umatake ulit, naglaho siya at naging abo, ikinagulat ni Kija at Ilya. Ginamit ni Lana ang pagkakataon at tumakas. Ilya, iniisip na ang paghabol pa kay Higuar ay maaaring magdulot ng panganib sa mundo, kaya hinawakan niya ang kamay ni Kija, pinipilit silang tumakas, ngunit tumanggi si Kija. Determinadong iligtas si Lana, umalis sila, iniwan si Higuar. Ngunit hindi dahil sa mga salita ni Kija kaya namatay si Higuar. Si Cozy pala, na nagtatago malapit ang kanyang anghel na si Nastic, ang sumaksak kay Higuar gamit ang kanyang espada, ang pangil ng kamatayan, dahil gagamit na sana ito ng nakamamatay na lason na makaapekto rin kay Cozy. Ang hukbo ay nagtipon sa Lithia, at nagsimulang magbigay ng tagubilin ang commander, nagbabala ng pag-atake ng mga mangangabayo at binigyang diin na huwag hayaang makalusot ang sinumang nakasakay sa kabayo. Nang mga sandaling yon, dumating si Sojera at nagutos. Pinag-utusan niya ang mga sundalo na umalis sa daraanan, ngunit binaril siya ng mga ito ng pana. Lahat ay naiwasan niya gamit ang kanyang espada, at pinandidirian ang kanilang kawalan ng katumpakan. Tinananong siya ng commander kung siya'y isang bayarang mamamatay tao, at sinagot niya na binigyan niya sila ng pagkakataong umiwas. Bago pa siya makapagsalita pa, lumitaw si Nialo sa kanyang bagong katawan, tinatabas ang mga sundalo gamit ang kanyang mga armas, na ikinagulat ni Sojera na nagtataka kung sino ito. Nagpatuloy siya sa pagsulong, nagbabanta ng kamatayan sa lahat. Inutusan ng commander ang paggamit ng mga kanyan at pagpapaalerto sa mga Wyvern Dragon, ngunit tumalon si Nialo sa mga ito ng may bilis at leksi. Muling tinawag siya ni Sojera, tinatanong kung sino siya. Sumagot siya na kilala niya ito bilang ang Willow Master, at siya ang kanyang kakampi. Sinabi niya rito na kailangan din itong lumaban sa kanya, at nang magtanong ito kung bakit, sinabi lang niya na malakas ito. Sumugod siya rito gamit ang kanyang armas ng napakabilis, at tinanong nito kung tagasunod ba siya. Sumagot siya na ang sasakyan na ginamit nito at ang taong kumokontrol dito ay sumisimbolo sa buhay mismo. Ngunit wala itong balak na lumaban dahil malapit na nitong matapos ang misyon. Pinatay niya agad ang lahat ng sundalo at naghanda ng umalis, pero hinabol siya ni Sojera, inaatake siya gamit ang espada nito. Nagtaka si Nialo kung mayroong taong kayang sirain ang kanyang baluti, ngunit nagulat siya nang madaling maputol ito ng espada nito, kaya nagtanong siya kung anong klaseng sandata nga ito. Parang may iba pa bukod kay Cozy na kayang pumatay sa kanya. Kahit na mayroon siyang mga nakamamatay na armas na kayang tumagos sa buong hukbo gamit ang isang pagtama lang. Binigyan siya ng 2 katawan para sa pakikipaglaban at pagwasak, kaya naman parang isang nakasuot na kabayong pandigma siya. Samantala, hinahabol ng mga Wyvern Dragon si Oles, habang ipinaliwanag ni Rigneji sa kanyang kawan na ang Helen Singan, ang kumikinang na espada, ang pinakamalakas na atake ni Oles, na naglalabas ng isang kislap na umaabot ng 4 na metro kapag ginamit. Ang kanyang isa pang enchanted sword, ang Shivering Bird, ay kaya lumipad mag-isa at gumagawa ng nakakatakot na ingay, kaya naman ito ay isang hiwalay na kalaban. Bukod pa rito, mayroon siyang mahiwagang pampalo na tinatawag na kamay ni Q, mahigit 12 metro ang haba, na ginamit niya bilang pananggalang, kasama ang isang malayo ang hanay na ripple at mga mahiwagang bala. Ang ilan ay may lason, kayang gawing putik ang anumang tatamaan kahit isang gasgas lang, at ang iba naman ay may kidlat. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin, inutusan ni Rigneji ang pag-atake at sinimulang tuksuhin si Oles, na iginuhit ang kanyang ripple at pinaputukan sila, ngunit naiwasan ng mga tauhan ni Rigneji ang bala. Kinutya ni Rigneji ang padalos-dalos na pagtugon, habang si Oles ay pumasok sa sakop ng pagpapaulan ng bala ng mga sundalo, at nagsimulang i-target siya. Natanto ni Oles na may nakahandang patibong para sa kanya, at ang pagtigil ay nangangahulugan ng kanyang katapusan, kaya ginamit niya ang kamay ni Q bilang pananggalang at naglabas ng matinding liwanag mula sa kanyang bibig. Nakangiting may tiwala si Rigneji, dahil nakapaghanda siya ng panlaban sa mga kakayahang ito,
at pinaghihinalaang ninanais ni Oles ang malamig na bituin, ngunit sumagot si Oles na hindi niya kailangan ng ganoong bagay para mawasak ang isang lungsod. Di nagtagal, sunog ang sumabog sa buong lungsod, ngunit binabawasan ni Rigneji ang epekto ng pag-atake, na itinuturo lamang na ang mga kalye ang nasusunog, hindi ang mga pasilidad militar. Nag-isip si Oles kung ano ang mangyayari kung kumalat ang apoy sa Kurt, ngunit nagulat siya sa isa pang pulutong na pag-aari ni Rigneji. Tinagap niya kung sino sila, at sumagot si Rigneji na muling itinayo na niya ang kanyang unit, na nawasak 4 na taon na ang nakalilipas. Gamit ang mga sining na pampamuhay at pagbabago ng kanilang isipan, maaaring gamitin din niya ang parehong paraan sa kanya. Nagalit si Oles at inakusahan siya ng pagsisinungaling, ngunit tinanong ni Rigneji kung pinapahaba lamang niya ang usapan para makabili ng oras, dahil malapit na ang kanyang pagkatalo. Sunod-sunod na tumama kay Oles ang mga pana, at sinabi ni Rigneji na handa na ang kanyang mga tauhan bago pa man siya dumating. Sumagot si Oles na nakikipag-usap lamang siya para bigyan ito ng pagkakataong aminin ang kanyang pagkakamali, ngunit di nagtagal ay natamba siya dahil sa mga sandata ng dragon. Inutusan ni Rigneji ang kanyang mga tauhan na habulin siya, inaasahan na lilipad dito sa mababang lugar, kaya sinabi niya sa kanyang mga sundalo na pigilan siya. Kahit anuman ang mangyari, kahit pa maging kapalit ang kanilang buhay. Nangyari ngang sinundan siya ng isa sa kanila, si Oles, na noon ay lumilipad sa gitna ng apoy, ngunit ginamit nito ang letigo upang masaktan ang sundalo, pagkatapos ay sinalakay ang iba pa gamit ang kanyang mga armas. Pinagtawanan pa ang mga paghahanda ni Rigneji. Ngunit hindi naman walang plano si Rigneji. Pinalaya niya ang mga higanteng insekto na naaakit sa usok na nagmumula sa katawan ni Oles, na pumilibot sa kanya. Ipinaliwanag niya na ang lugar na pinaglalabanan nila ay puno ng mga pugad ng makamandag na salagubang, at ang plano niya mula pa sa simula ay ang akitin si Oles sa bitag na ito, kung saan kakainin siya ng mga salagubang at sisirain ang kanyang utak. Nabitawan ni Oles ang kanyang espada dahil sa nagsimulang kainin ng mga insekto ang kanyang katawan, at ipinahayag ni Rigneji ang kanyang tagumpay. Ngunit bigla na lamang, isang malakas na pagsabog ang nangyari sa tuktok ng isang gusali, tuluyang natamba sina Rigneji at ang kanyang mga kasama. Sa gitna ng kaguluhan, nakabawi ng lakas si Oles, at pinagtawanan si Rigneji dahil sa kadaldalan nito. Kinuha niya ang kanyang espada at lumipad ng mataas, handa na muling makipaglaban. Habang inaatake ng mga mamamayan ng Meg ang mga sundalo ni Latia, sinisisi sila sa pagsunog sa kanilang lungsod. Si Kea ay naglakad sa gitna ng apoy. Sinabi kay Ilya na napapalibutan na sila ng apoy mula sa lahat ng direksyon. Nag-isip si Ilya kung dahil ba ito sa kaguluhan na sinimulan ng mga sundalo ng Meg, o may iba pang responsable sa sunog. Biglang may hamarang na 2 lalaki sa kanilang daan. Kumpirmado ng isa, sa isa na hindi sila sundalo, ngunit ang isa naman ay sumagot na sila ay taga-Latia, ang lungsod na Samire sa Meg, kaya't sila ay may kasalanan din. Habang papalapit sila, biglang sumulpot si Shulk at pinatay sila gamit ang kanyang sibat. Pagkatapos ay tinanong niya ang kanilang mga kinabibilangan, dahil mukhang hindi naman sila taga-Latia. Ni Kea ni Ilya ay hindi sumagot, pero naisip ni Ilya na utusan si Kea na ipapatay si Shulk dahil sa pagpatay sa kanila, bagaman iniisip pa niya kung paano niya ito sasabihin bago pa man umatake si Shulk. Bago pa siya makapagdesisyon, nagsalita si Kea, na sinasabing siya ay galing sa lungsod ng Aita para mag-aral at tinuro si Ilya bilang kanyang guro. Nagpasalamat siya kay Shulk sa pagliligtas sa kanila, ngunit sinabi niyang hindi na sana niya kailangang pumatay. Ang mga mamamayan, pinatnubayan sila ni Shulk papuntang silangang bahagi kung saan inililikas ng mga sundalo ni Latia ang mga mamamayan, sinisiguro sa kanila na hindi pa nararating ng apoy ang lugar na iyon. Tinanong ni Kea ang pangalan niya, at sumagot ito na mayroon siyang pangalan noong nabubuhay pa siya. Samantala, inayos ng mga sundalo ang pagdaan ng mga mamamayan, na uunahin ang mga babae at mga bata. Sinubukan ni Ilya na kumbinsihin si Kea na umalis na sa lungsod dahil sa panganib, pero tumanggi itong umalis hanggat wala pa sila na. Naalala ni Ilya ang kanyang pagkabata, umiiyak sa tabi ng hinihigaan ng isang tao, na nagnanais sana'y may mapagkakatiwalaan siya noon. Nabalik siya sa ulirat dahil sa mga salita ni Kea, binibigyang diin ang pangangailangang iligtas si Lana, o pagsisisihan niya ito paglaki niya. Tinanong ni Ilya para samahan siya, at matapos ang sandaling pag-aalinlangan, napagtanto ni Ilya na wala na siyang dahilan para patayin si Lana,
ngunit natatakot siyang baka may maghinala sa katotohanan kung hahayaan niyang gawin ni Kea ang gusto nito. Gayunpaman, pumayag siya sa pangungulit ni Kea, at nagsimulang hanapin si Lana. Habang naglalakad, tinanong ni Kea si Ilya kung naaawa ba siya kay Lana dahil sa pagkawasak ng lungsod nito. Sumagot si Ilya na sana'y bumalik na ang lahat sa dati. Sa ibang lugar, nakatayo si Daka sa harap ng isang fountain, na sinasabing minsan ay minahal niya ito bago dumating ang dragon at Evern malapit dito, na nagpapakita ng lubos na pagkawasak ng lungsod. Pinaglulupit ng mga mamamayan ng Meg ang mga tao ni Latia, at kumalat ang apoy sa lahat ng dako. Nang mga sandaling yon, nagpakita si Niall at ikinwento sa kanya ni Daka Pariugat na umatras na ang lahat ng mga tauhan, siya na lang ang natira. Sinabihan siya nito na dapat sana'y umatras na rin siya, pero iginiit niya na siya ang nag-utos sa pag-atres ng mga ito para makaiwas sa kanyang landas, naniniwalang isang malaking pagkukulang ang pagtakas sa mundong ito. Itinutok niya ang kanyang espada para sugurin ito, at inutusan siya nito na panoorin ang pagguho ng lahat ng nasa paligid nila. Pinaulanan siya nito ng mga armas at sinalakay, pero nakaiwas siya. Napansin ng isang kakaibang bahagi sa katawan nito na tulad ng sa mga golem na nakita niya sa Noggin. Tinatanong niya kung nasaan yon, determinado siyang patayin ito, at mabilis na umiwas sa kanyang baluti, sinaksak ito ng kanyang espada, pero napagtanto niyang matibay ang kanyang baluti. Sinabi niya sa kanya na magaling siyang mandurugas, pero hindi siya kayang talunin. Nang tawagin siyang mandurugas, tinanong niya kung sino ang nakasaksak sa kanya noon, pero sinagot siya nito ng paghagis pa ng matutulis na armas. Paulit-ulit siyang umiwas hanggang sa maapakan ng babae ang bukal, at doon niya inamin na lagi na niyang minamahal ang bukal na yon. Pinag-aralan niya ang galaw nito hanggang sa tumalon nito sa ere, na bumuo ng parang lambat. Nang tangkain siyang mahuli, sinabi nitong oras na para mamatay siya, pero iniutos niya sa mga sundalo na sindihan ng Cold Star, na sinunog ang sasakyan nito dahil sa init. Pagkatapos mamatay ang Cold Star, nagulat si Daka Pariugat nang muling bumangon nito, at napagtanto niyang hindi siya naapektuhan ng init at malakas na pagsabog. Tinanong niya kung sa tingin ba nito'y natalo na siya, pero iniisip pa rin niya kung paano kaya nakakabuhay ang isang tao nang walang anumang butas ng hangin. Sinubukan niyang akitin ito sa tubig para mapahamak, pero hindi ito gumana, at hindi rin maipasok ng kanyang enchanted sword. Habang iniisip niya kung paano ito nasugatan ng iba, sinalakay siya nito gamit ang kuko, natamba siya, pero tumayuin siya, determinado pa ring sumubok ulit. Nagtaka ito na buhay pa siya, at winasiwas niya ang kanyang espada, sinabing hindi siya mandirigma, kundi magnanakaw. Sumagot ito na sinisikap nitong makiisa kay Minya, at baka magkasundo sila. Sinabihan niya itong panoorin siya, saka biglang lumipad paikot, pinalilibutan ang sarili ng sapot ng gagamba. Nagpapatunay na ang tunay niyang galing ay nasa pagnanakaw ng armas at pagbubukas ng mga kandado. Mabilis siyang tumalon at sinaksak ang sasakyan nito, na bumukas at naaninag ang mukha, na kasing ganda ng inaasahan niya. Tinanong siya kung paano niya nagawa yon, at sinabi niya na kinailangan niyang mag-isip ng kaunti, na baka ang biolohikal na tangke nito ay gumagana sa pamamagitan ng mga nerbyo, at kung gayon, ang butas ay mabubuksan sa ganoong paraan. Napagpasyahan niyang mapahamak ito sa pamamagitan ng pagsira sa mga nerbyo gamit ang lason, ninakaw ang isa. Sa mga lason na espada na itinago ni Higwar sa kanyang katawan, gamit ang kanyang matalas na pagmamasid upang matukoy ang eksaktong daloy ng nerbyo mula sa sasakyan nito, tinarget ang isang partikular na bahagi ng utak gamit ang lason para mabuksan ang butas, gamit ang sugat. Nauna nang gumawa si Segiro ng parang butas ng susi. Samantala, biglang sumulpot si Lana. Ibinalita ang pagkamatay ni Higwar, habang pinagmamasdan ang mga apoy na nakapalibot sa lungsod, at sinabing hindi dapat mabuhay ang mga nilalang na umaapi sa iba na parang basura. Di nagtagal, nakita siya ni Nakia at Ilya, at naikwento niya ang dami ng mga halimaw at ang totoong nakakatakot na pangyayari. Kinuha niya ang Cold Star, determinado ng wasakin ang lahat, at sinimulan ng buhayin ang liwanag nito, pero pinigilan ito ni Kia sa pamamagitan ng kanyang utos, at nawala ang liwanag. Kumalma si Lana, napagtanto niyang natakot siya at hindi nakapag-isip ng maayos. Pagkatapos ay tinanong ni Kia si Ilya kung ang layunin ba ng kanyang kapangyarihan ay ang pagpapasaya sa mga tao. Tulad ng sinabi niya noon, pero pinigilan siya ni Ilya, binabalaan siyang huwag ipakita ang kanyang kapangyarihan.
Gayunpaman, inutusan ni Kya na mawala ang mga apoy, at ito'y naglaho. Kinalma si Lana, na diretsahang tinanong si Ilya kung balak ba siyang patayin, at nagmakaawa na huwag. Napansin ni Ilya na tahimik silang pinagmamasdan ni Kya, at sinubukang patahimikin si Lana, at si Kya naman ay humingi agad ng paumanhin kay Lana dahil hindi niya nailigtas agad ang lungsod. Pumunta si Takay kay Yuno para pakiusapan itong umalis, dahil tutulungan niya ito tulad ng pangako niya. Tinanong siya ni Yuno kung paano niya ito nakitang may oras pa samantalang nakikipaglaban pa ang kanyang hukbo, at sumagot siya na natapos na ang labanan sa Lethea. At ang hukbong ito ay hindi na sa kanya, ngunit gusto niyang tuparin ang pangako niya sa kanya. Tiniyak niya rito na hindi kasalanan nito ang nangyari, marahil ay mukhang masama siya rito dahil sa kaso ng Nogon, pero hindi naman siya ganoon. Nag-isip ito kung hindi kaya't wala siyang pakialam sa pagkawasak ng lungsod niya, o kung nakadama ba siya ng sakit. Hindi ba siya lumaban hanggang kamatayan? Para siyang nasa impyerno dahil sa pagkawala ng isang tao, pero hindi niya pinansin ang tanong nito, sinabing mahal niya si Taran, pero naniniwala siyang makakahanap ito ng iba. Bago siya umalis, tinawag siya ni Yuno, pinaalalahanan siya na sinabihan na niya ito na maghiganti anumang oras na gusto nito, at ginamit nito ang kapangyarihan nito at sinalakay siya, pero naiwasan niya ang pag-atake nito, tinanong kung seryosong handa siyang makipaglaban sa kanya. Samantala, inutusan ni Rigny si Kurt na tumakas agad. Tiningnan niya ang dugo nito at tinanong kung sa kanya ba yun, hindi makapaniwalang natalo na ito, pero sumagot si Kurt na tapos na ang laban kay Lethea, at may utang pa siya kay Taran, pero lahat ay nawasak na ngayon. Sinabihan niya itong tumakas bago dumating ang hukbo ni Ori Asha, dahil kailangan itong mabuhay. Nang mga sandaling yon, dumating si Hargant at inutusan silang huwag gumalaw. Tinatanong ni Kurt kung sino ito, at sumagot ito na siya ang ika-6 na general na sinugo upang talunin ang mga dayuhang kaaway sa kahilingan ng lungsod ng Meg. Natanto niyang tapos na ang lahat, at tinanong kung siya ba ay isang bilangguman o mamamayan, ngunit ipinagtanggol niya si Rigny, at sinabihan siya nito na huwag siyang ipagtanggol, na kinukumpirma na siya ay isang nakakatakot na nilalang na nakapatay ng maraming tao, at sisiguraduhin niyang matatalo siya bilang isang miyembro ng angkan ng Minya. Sumagot siya na hindi lang siya nilalang, kundi ang kanyang matalik na kaibigan, na higit na tumulong sa kanya kaysa sa kahit sinong tagasunod. Ngunit iginiit ni Hargant na hindi dapat pasanin ng isang batang babae tulad niya ang bigat ng mga krimen nito. Lumapit si Kurt kay Rigny, kinukumpirma na wala siyang ginagawang iba sa kanilang ginagawa. Nang mga sandaling yon, inutusan siya ni Hargant na lumayo, ngunit ipinagtanggol siya ni Rigny, at pinaputukan siya ni Hargant. Nasugatan si Kurt, at bumagsak si Rigny. Sugatan sa tabi niya, naghahalo ang kanilang dugo. Nang mga sandaling yon, nakita ni Hargant si Oles mula sa malayo na may hawak na baril, at nagpas siyang umalis. Dumating si Cozy at nilapitan si Kurt na hinihingal, sinabing anghel siya na dumating para sa kanya. Pagkatapos ay inilagay ang kamay sa mga sugat nito, na sinasabing may karapatan ang lahat na mabuhay. Sa ibang lugar, pinatay ni Taran ang lahat ng nasa dinadaanan niya hanggang sa maharap niya si Shulk, na nagtanong kung pinagsisisihan ba niya ang pakikipaglaban sa isang labanang talo na. Sumagot siya na hindi niya ito pinagsisisihan, basta nakilaban, dapat handa sa pagkatalo. Ngunit pinagsisisihan niyang hindi niya naibigay ang kaligayahan sa kanyang mga sundalo, sa kanyang mga tao, at kay Kurt, na nagtiwala sa kanya, at nasaktan siya sa pagkamatay matapos silang mahaylan ng kanyang mga hindi kilalang prinsipyo. Kumuha siya ng papel at binigay kay Shulk, ipinaliwanag na matagal na niyang gustong malaman ang impormasyon tungkol sa huling lupain, kung saan namatay ang hari ng mga demonyo. Pinayuhan niya si Shulk na ipabasa ito sa iba, dahil ilang beses na niyang ginalugad ang lupang iyon, ngunit palagi siyang nabibigo, na nagpapahiwatig ng presensya ng isang hindi kilalang halimaw doon. Gayunpaman, nagawa ng kanyang mga manlalakbay na mapa ang lugar. Sinabi ni Shulk na kung mas nagsikap pa sana siya, mas natulungan niya sana ito. Inihagis niya ang papel kay Shulk, sinabing wala na siyang mas malaking ipagkakaloob kaysa doon, at sinabing pumunta na siya kung saan man niya gusto. Umalis si Shulk, sinabing, akala niya ay magiging mabuting reyna siya, pero kulang siya sa kasanayan. Samantala, sinubukan ni Yuno na suntukin si Dekay, determinado na makasalpok kahit isa lang, pero pinayuhan siyang tumakas nito. Pero patuloy pa rin siya hanggang sa tumayo lang si Dekay, at tuluyan na siyang nasuntok sa mukha. Sinabi nitong nanalo na siya,
at nag-alinlangan kung muli pa silang magkikita bago umalis. Ngunit bigla na lamang sumulpot si Segiro dala ang kanyang espada, binati si Dakai. Doon napagtanto ni Dakai na unti-unting nauubos ang mga pana ni Yuno dahil ginagamit pala niya ito para magpadala ng senyales kay Segiro para matuntun siya, bagay na hindi inaasahan ni Dakai noon. Sinabi ni Yuno na Yuno ang Far Claw ang pangalan niya, at humalakhak si Dakai, na sinabing puno ng sorpresa ang buhay. At hindi siya makapaniwala na natalo siya ng isang babae. Lumingon siya kay Segiro, na sinasabing siya ang dapat na mandirigma na pumatay sa gagamba, at mukhang magaling ang espada nito. Sumagot si Segiro na hindi naman ito mukhang mandirigma, at hinablat ni Dakai ang kanyang espada, na sinasabing natutuwa siyang may nakakaintindi sa kanya, pero tinanong niya kung hindi ba ang trabaho nito ay ang patayin si MS Terran. Sumagot si Segiro na pumunta lamang siya para makipaglaban sa isang karapat-dapat na kalaban, at hindi niya nakikitang kapaki-pakinabang ang pagpatay kay Terran, pero mas kapana-panabik ang pagsunod sa mga palaso ni Yuno. Hinamon ni Segiro si Dakai sa isang laban, pero sinabi ni Dakai na hindi kailangang magmadali, dahil isa sa kanila ang mamamatay sa huli. Pagkatapos ay sinabihan niya si Segiro na alalahanin ang malayong daigdig. Ngunit sumagot si Segiro na wala siyang magagandang alaala roon, dahil masama ang pagkain, at araw-araw may sumusubok na pumatay sa kanya hanggang sa makarating siya sa mundong ito. Sumagot si Daka Shui na ganoon din ang nangyari sa kanya, at hindi na niya naisin pang bumalik sa kanyang mundo. Marahil lahat ng mga bisita ay tulad nila, nag-iisa dahil malalakas sila, ngunit sa kabila noon, minamahal niya ang kanyang pag-iisa at kung ano siya. Nang mga sandaling yon, sumigaw si Yuno kay Segiro na patayin si Daka Shui dahil gusto niyang maghiganti. Nagsimula ang pag-aaway nila, ipinagmalaki ng bawat isa ang kanilang kasanayan sa pakikipaglaban. Sumugod si Segiro kay Daka Shui, ngunit mas mabilis ang espada ni Daka Shui, na ibinagsak ang espada ni Segiro. Habang susugod na sana siya, hinarang siya ni Segiro gamit ang isang mabilis na galaw ng kamay, at pinuri ni Dakai ang galing niya, ngunit agad na kinuha ni Segiro ang kanyang espada at bahagyang sinaksak si Dakai, na bumagsak sa lupa, tuluyang natalo. Tinatanong ni Kuzi si Terran kung bakit niya sinimulan ang digmaan, lalo na't sinabi na niya ang pagkamatay ni Kurt. Sumagot siya na nais niyang mamuno sa bansa kapalit ni Ori Asia. Tugon naman niya na hindi siya naniniwala na magtatagal ang isang estado na umaasa sa mga bayarang sundalo at wyvern dragons. Tinanong naman ni Terran kung ang plano ba niya mula sa umpisa ay makipag-alyansa kay Ori Asia, at ang labanan ay paraan lamang upang tipunin ang mga halimaw na nagbabanta sa mundo at paglalabanin ang mga ito. Laban sa isa't isa, lalo na't pinayagan ni Lithia na magkasama ang mga wyvern dragon at ang angkan ng Minya. Tinanong niya kung dahil ito sa anak nito, ngunit itinanggi nito, at ipinaliwanag na ang layunin ay mapasailalim sa kanyang kapangyarihan ang mga wyvern dragon, kaya naman kinailangan niya pagkatapos ay sinabi nitong malapit na ang kanyang oras, ngunit sumagot siya na isang banal na knight siya at nais marinig ang huling kahilingan nito. Naghangad daw ito ng isang bayani na mamamahala sa mga tao gamit ang kapangyarihang higit sa takot. Nagulat si Kuzi sa kahilingan nito, lalo na't isang demonyong reyna ito. Pagkatapos nitong magsalita, humugat ito ng espada, ngunit sinabi niya na tutuperin niya ang huling hiling ng anak niya, dahil kinausap siya nito na iligtas siya. Sa ibang lugar, si Lana ay naglakad-lakad sa wasak na lungsod, iniisip ang mga pagkawasak sa paligid niya, na sinasabi na walang nagbago kahit namatay na ang hari ng mga demonyo. Bigla siyang bumagsak sa lupa, nagsuka ng dugo, at napagtanto na nilason siya ni Ilya ng isang mabagal na kumikilos na lason. Nahiga siya sa lupa, hindi may galaw, habang pinanunood ni Hargant ang mga sundalo at ang kanilang commander na nagbibigay ng mga utos na huwag hayaang may mabuhay na wyvern dragon. Lumapit si Hito sa kanya, na sinasabi na akala niya tapos na ang lahat ng tumama ang malamig na bituin, pero lahat ay napagdesisyonan na bago sumikat ang araw. Tinanong ni Hargant ang bilang ng mga nasawi, at sumagot si Hito na hindi naman kalakihan ang bilang kung iisipin ang lakas ng digmaan. Dagdag pa niya, ilalarawan ng mga awtoridad ang labanan bilang isang paghihimagsik na pinangunahan ni Taran at ng Wyvern Dragon Army, na magbibigay daan kay Ori Asia na makialam sa ilalim ng pangalan ng muling pagtatayo at agad na sakupin ng Lithia. Tuluyan ang wawakasan ang prinsipalidad matapos ang pagkatalo ni Taran. Sa ibang lugar, sina Kya at Ilya ay nasa isang karawahe,
Sinasabi ni Kia na malakas siya at ang kanyang kapangyarihan ay hindi matitinag kahit nasa apoy at digmaan. Anuman ang hamon ay kaya niyang lampasan. Sumagot si Ilya na hindi naman yun ang kanyang kasalanan, pero determinado siyang huwag ipakita ang kanyang tunay na pagkatao bago ang kompetisyon, dahil kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili hanggang sa siya ay manalo. Tinanong ni Kia kung galit siya dahil sa pagtakas ni Lana, at tumanggi si Ilya. Kinabukasan ng kaguluhan, si Kuzi ay nakatayo sa harap ng isang puntod at tinanong ang gravedigger kung kailangan nito ng tulong. Nagpasalamat ang lalaki at sinabing ang mga kabaong ay para sa mga biktima ng sunog at pag-atake ng Wyvern Dragon kahapon, kung saan maraming sundalo ang namatay. Nanalangin si Kuzi para sa kanila, at napansin na maaari silang mga sundalo mula sa Mage City, ngunit wala namang pagkakaiba ang mga ito at ang mga sundalo ni Lithia pagkatapos mamatay. Sumagot ang gravedigger na mga sundalong nagtatanggol sa bansa sila, kaya tinulungan ni Kuzi na buhatin ang mga kabaong, na sinasabing walang dapat mamatay sa ganoong paraan, kaya't ginagawa niya ang kanyang makakaya para mailigtas ang iba. Samantala, sina Segiro at Yuno ay nangunguna, mga karwaheng naghahatid ng mga mamamayan. Tinanong ni Yuno kung sasakay siya sa karwahe, pero sinabi nitong ayaw niya sa karwahe. Sinabi niya rito na nagtagumpay ang plano ni Ori Asha, pero ang utos ay patayin si Taran, kaya baka wala siyang pagkakataong makilahok sa kompetisyon ng imperyo. Walang pakialam na sagot nito, na hindi naman daw problema yun, dahil nasiyahan naman daw siya sa pakikipaglaban kay Daka at hindi niya pinagsisisihan ang mga desisyon niya. Sinabi ni Yuno na sarili lang daw niya at ng mga nakalaban niya ang iniisip niya, na parang wala na siyang pakialam sa buong mundo. Sagot nito na tama siguro ito, pero ang alam lang daw niya ay manghawak ng espada at pumatay. Pinaalalahanan siya nito na nangako siyang gagabay sa kanya at hiniling na ikwento nito ang malayo mundong pinanggalingan niya. Samantala, sinuri ni Hito ang sasakyan ni Nayelo at natuklasan nitong sira na ito, humihingi ng paumanhin sa hindi pagtupad sa kahilingan nito. Nang maglaon ay nakilala niya si Alos, na nagtanong kung siya ay isang importanteng general sa Ori Asha tulad ni Hargan, ngunit sinabi ni Hito na siya ay isang sibilyang opisyal lamang, hindi isang general. Ipinaliwanag niya na alam niya kung bakit naparito si Alos. Dahil nakaligtas siya sa labanan, kaya siya nitong mapatay at kunin ang anumang ninanais nito, o kaya ay makipagkasundo sila, dahil alam niyang ninanais ni Alos ang Cold Star. Ngunit sinabi ni Alos na narinig niya na nagpaplano ang Ori Asha ng isang malaking paligsahan upang pumili ng isang tunay na bayani, at nais niyang sumali upang makalaban si Hargan. Napangiti si Hito, na sinasabing balak niyang isinagest ang parehong bagay, at sinabihan siyang susuportahan siya bilang pangunahing kandidato. Isang taon bago noon, sa konseho ng Ori Asha, ang ikatlong ministro, si Gilki, ay nagsabi na ang mga nagsumite ng mga ulat ay itinuturing ang kanilang sarili na mga bayani at naghahangad ng katanyagan. Napaisip siya, posible kayang ang tunay na bayani ay namatay nang walang nakakaalam? Dahil sa kapangyarihan ng hari ng mga demonyo, posible yun. Habang nag-iisip, si Yuka ay lumapit at tinanong kung bakit siya galit. Sumagot siya na tungkol yun sa isyu ng bayani. Tinanong ni Gilki si Yuka kung may natanggap siyang utos na sugpuin ang mga rebelde, kung kaya't nakasuot siya ng baluti. Sinabi ni Yuka na napilitan siyang patayin ang dalawa sa kanila. Dagdag pa niya na ang hari ng mga demonyo, tapos na ang digmaan, pero ngayon kailangan na niyang makipaglaban sa mga kababayan niyang ninya. Maya-maya, dumating si Elia at sinabi kay Gilki na napansin niyang iniisip niya ang problema tungkol sa bayani, pero nang makita niya si Reyna Sifit kasama nito, tinanong niya kung bakit niya ito sinama at nagtalo sila. Kaya naman umawat si Yuka para maayos ang pagtatalo. Lumapit ang Reyna kay Gilki at sinabi niyang naniniwala siyang buhay pa ang bayani. Sabi ni Gilki na hahanapin niya ito, at sinabi naman ni Elia sa Reyna na siya ang magiging pinuno ng mga tao kahit wala ng bayani, dahil hindi pa siya nakikialam sa politika, pero aakyat siya sa pwesto sa tamang panahon. Iminungkahi ng Reyna, nagbibigay ng gantimpala sa sinumang magpakita ng kabayanihan, at naglalabas ng isang opisyal na kautusan upang pumili ng isa. Iminungkahi ni Yuka na tipunin ang mga bayani at paligsahin sila sa mga larong panghari upang matukoy ang pinakamalakas.